Pasok kayo. Mayroon kami bisita. Pasok ka na. Okay, ayan. Ayan. Mga bisita namin ngayon lang dumating. Ayan. Pag dumating yung sopa. Ayan. Ayan, mga aking bisita dumating ngayon. Ang tagal, nagutom na ako. Dilim na, may Christmas na pala dito sa kanila. Ayun na magpalabot ng baka. So yung mamaya ulit, guys. Kain tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan ng... This is Jeff Abante again. Nandito may bisita ako. Ayan. Ang aming magiging pastor. Pastor Iris. Ayun. At ang aming bisita na si Ethan at saka si Pastor Iris. Ayun. So, dahil nabanggit ko sa inyo last week na pag-uusapan natin yung renta. So, tanungin natin sila ngayon. So, i-share namin kung magkano ang rent nila. At hindi masyadong nakita. Para malaman nyo rin. So, yun lang guys, ay tanong natin. Magkano yung renta bro ng bahay mo? Ang rent ng buong basement po siya kasi kontrata kami na is 4 rooms, $1,000. Tatlo kami maghahati-hati. Include na lahat. Andyan na yung utilities, kuryente, tubig at saka internet. Tapos ang kinaganda pa, naka-centralized kami ng aircon. Wow. Tapos ang bait ng landlord namin. Wow. Shout out. Sino ba yung landlord? Si Janice. Wala akong masabi. Iyon. Kaya sabi ko, swerte yan lang talaga sa siya po yung may-ari pala ng bahay. Swerte lang po talaga sa sa landlord. Tsaka sa bahay. Sa bahay. Lahat nagtaas pero kami hindi po kami tinaas. Kasi basta talaga pag may malasakit ka sa bahay, malinis ka sa bahay, wala kang problema sa landlord. Mas yun po yung gusto talaga nila. Yung may malasakit ka, yung tuturing mo na bahay, yung bahay nila, hindi yung, kasi marami po kasi nagpapalit na, minsan, ang nagpapalit na, ay ang nagre-rent na, maingay, marumi, pahingahan nyo na, tsaka giving respect sa sa may-ari ng bahay. So hindi nagtaas ang... Hindi. Siya actually sa kanya po nanggaling na ang sabi niya dati, lahat naman nagtaas ng rate, lahat ng property tax, mortgage lahat. Pero siya sinabi niya, hindi siya magtataas. Yun din kami sa glory to God. Glory. Kaya sa biyaya talaga. So magkano? 1,000 apat na room po siya, 3 lang kami, hati-hati kami. Wow, mura lang. All in na po yun ha. Kasama internet? Ano ba kasama? Kuryente, tubig. Internet, wala? Kasama lahat. Kasama. Tapos ang kinaganda po, pagdating ng summer, naka-centralized po kami. Aircon. Wow. Kaya wala kami problema. Yun lang. Thank you bro. So ikaw naman, Ton, ano mo? Sa ngayon, kami sa apartment type, Avenue Living, 3rd floor. Ang upa namin dun sa inupa namin, 4 kami sa isang unit, 2 kwarto, sa isang kwarto, 2 tao. 375 siya. Nakakontrata kami ng 1 year, 375. Pero pag nakakontrata ka ng 6 months, 385 siya. Bali 10 pesos siya per month, madadagdag ko na. Kasi, ang advantage lang naman pag apartment, 4 kami sa isang unit, malapit siya sa lahat kasi mandun yung mga convenience store sa apartment na yon. Pero ang disadvantage niya, yung sa pag matutulog ka, sharing kami kasi magkakarinig kami ng hilik, parang magsasagutan kami ng hilik. Yung isa sa disadvantage niya, ang isa sa disadvantage niya, yung laundry namin, centralized pang lahat ng tao dun sa apartment na yon. May bayad? May bayad pa. Ang disadvantage pa din yun, yung yung bahay namin 3rd floor. Kaya pag nag-grocery kami, lahat ng ultimo sako ng bigas, iakit namin sa 3rd floor. Walang elevator. Lakad lang. Lahat ng buhat lang. Tapos ang advantage lang sa kanya, hindi ka lang maglilinis ang labas kasi merong irerenta si Avenue Living na magagawa na magpuputol ng damo sa labas at magtatanggal ng snow sa labas. Merong magtatrabaho nun para sa iyo. Ang niya, yung binayad namin sa 375 ay renta ng bahay, tsaka tubig, tsaka internet. Hindi kasama yung kuryente. Which is, ang kuryente namin per month lang naman ay 75, mga ganyan lang naman. Hindi siya umabot ng $100 per month hanggang 75 pesos lang. Tapos, i-budget mo na rin yung barya mo para doon sa laundry kasi yun yung disadvantage niya. Pero goods naman sa goods,
Kasi sa mga disadvantage pala, kasi may kapitbahay ka, hindi ka pwede masyadong maingay. Maingay. Kasi apartment, di ba? Kasi mamaya may kumatok niyan, pulis na. Wala namang barangay dito, pulis agad. So, yun lang. Yun lang. Ano pala yung pag nag-rent ka, mayroon bang advance, mayroong deposit, ano bang system? Ano siya, bale, sa amin ngayon kasi si JBS yung sa amin, nag-apply kay Avenue Living. Ang ginagawa ni Avenue Living, salary deduction. Kada first day of the month, doon na siya kinukuha yung namin, auto-deduct siya sa account namin. Ganun lang niya, hindi siya, wala siyang advance na Ay, pero nung time na si JBS ang sila nagbayad. Meron silang unang binayad, advance payment magkano yun? So, the same price nung rent nyo? Same price ng rent namin. Bali, binabayaran namin siya. Hindi siya as in isang bayaran. Bali, pinuputol-putol din siya kada salary. Kada sahod. Ganun siya. Hindi siya agad na... Hindi kami magbibigay ng kundi kung sino yung nag-schedule sa amin, which is si JBS, kay Avenue Living. Ganun yung kontrata nila. O baka gusto mong i-shoutout ang mag-ina mo? Shoutout ko nga pala yung nag-isa kong asawa dyan, Michelle. Sa mga dalawang anak ko, Merry Christmas sa inyo. Magpakabay kayong bata dyan. Ayun. Na-share na namin yung dalawa. Ganun po ang rentahan dito. Magagawa pa uli ako ng video na yung pinagkaiba ng nagmamay-ari ka at saka nagre-renta ka. So, sinare namin ito today dahil kumakain nga kami. Ayan, may dala si Pastor Iris na pagkain. After na so, kiniklaim ko na kasi yan na pastor eh. In Jesus' name. At ito, baka for the future, gusto niyang may mga, kumbaga, meron naman tayong mga gustong marating sa buhay. So, sa bagay, yun ang gusto din namin. So, nawa yung sinare naming maliit na bagay ngayon sa mga papunta ritong mga butchers, yung renta po magkakaiba at magkakaiba ang inupahan. Merong sa apartment at saka merong sa basement, yung may kasama kang may-ari o tinatawag na landlord. So yun guys, maraming salamat at nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like and share at saka paki-click ang notification bell. Kung gusto nyo pong mag-comments, comments lang po sa baba. Saan ba dito? Yun. Dito. God bless you guys. Babu! Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive.